Praise. Hallelujah. Praise God. Let's pray. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Totoo nga po na wala kaming dapat ipagmamapuri sa inyo. Ang aming buhay, ang aming sarili, ay itinalaga namin ito para sa inyo. Sa anumang paraan, Panginoon, gamitin ninyo ito na mayroong pagpakumbaba, pagsunod, upang maganap namin, Panginoon, ang iyong plano sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa iyong kapangyarihan at sa iyong biyaya. Patawad po, Panginoon, kung meron ko po nakita ang karumihan sa aming mga puso at isip. Bayan ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Pupo tayo. Ayan. Praise God. Ang Diyos. Nadubli-dubli kasi yung mga, yung mga assignment ng ating mga nagkamali tuloy pati yung ating scripture reading. Praise God. And dapat yan, 6:25 to 36, 33. Kaya basahin na lang po natin ito mamaya. Announce ko po yung ating gawain sa church. Ngayon dapat si attorney, ang ating preacher, but sabi ng mga taga Santo Tomas, bago po daw dito mamaya sa kanyang discipleship, doon muna sa kanila. Kaya parang nag-iba yung ating program or mga, hindi naman nag-iba, ibig sabihin may mga pagkukulang na ng konti. Dapat sana ay si Brother Russell ang ating preacher, but hindi na tuloy siya attorney kaya. But hindi yan at lang. Next week. Amen. At ngayon po umaga ay announce ko po yung detalye po ng ating mga tatayo po rito sa pulpito. Every second Sunday, sulat po siya yung mga notebook o kaya sa inyong memory card. Every second Sunday po yung ating preacher ay si Brother Russell. Every second Sunday, Praise God. Kasi siya ito every annual month ang kanyang pagsasalita sa atin. Dito sa kabila, tapos dito sa hapon. Every second Sunday yun, hanggat matapos ang mundo. Until the end of the world. Praise God. Kaya kung may mga anak po kayo na gusto po ninyong dalhin sa church, pagkakataon na po nila sa Sunday. Dahil yung ating pong preacher ay binata. Pero, basta binata. Hallelujah. Now, third Sunday, may panahon naman ng mga nanay. Kasi yung ating preacher, every third Sunday, until the end of the world, I see Sister Joyce. Every third Sunday, para po maano natin, mapunan natin. Praise God. So, third Sunday, si Brother Russell, nandun sa kabila, sa Santo Tomas. At fourth Sunday, kasunod si Sister Joy. Kaya every third Sunday, huwag po niyo hanapin dito si Russell. Automatic na po yan nandun sa kabila. Ngayon, kung gusto niyo sumama doon, no problem. Praise God. Hallelujah. Sister Joyce ay last Sunday doon sa Santo Tomas. Praise God. So, naunawaan po natin at marami pa po tayong mga activities ngayong Holy Week sa Tagalog. Banal na linggo. Praise God. Purihin ang Panginoon. Praise God.
So, basahin po natin na sabay-sabay. Habang nakaupo po kayo, no? I'm sorry po, hindi lang kami nagkaintindihan ni Sister Angelique kanina. Matthew chapter 6, verse 25 hanggang 34. Sabay-sabay po natin basahin. Huwag kayong magbalisa sa inyong kita. Kung ano ang inyong kakaningin o kung ano ang inyong kakaningin kahit sa inyong katawan, ano ang inyong susunod. Tingnan nga ninyo ang mga ibon. Sa ipapawid, hindi sila nag-asik o gumagapas o umaaniman. Sila ay pinapakain ng inyong amang nasa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa kanila? 27. Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo mababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga leryo sa parang kung paano silang lumalaki, hindi sila gumagawa o kumaabi man. 29. Gayon man, sinabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa buong kaluwalhatian niya ay hindi siya nakapagdamit ng katulad ng isa sa mga ito. Kung kayong binibihisan ng Diyos, kung kayang bihisan ng Diyos ang mga damo sa parang na ngayon ay buhay at kinabukasan ay gagatong sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabi ano ang aming kakanin at ano ang aming inumin o ang aming isusuot. 32. Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng bagay na ito at batid ng inyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang kaluwalhatian at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. 34. Kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas. Sapat na ang bukas na mag-alala sa kanyang sarili. Sapat na para sa ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Napakaganda po ng salita ng Diyos, ano? Praise God. Ang ating pong mensahe ngayong umaga ay don't worry. Praise God. Tinan mo yung katabi mo. Alala ba dahil ng traffic? Ako baka malate ako. Yes. Remember, naalala ko po yung unang pinanganak, yung aming panganay, si Olive. Praise God. Iba sa inyo rito nakakilala na sa anak kong panganay. Nasa Dubai sila. Bago po siya panganak, yung aking pong biyanan ay alala. Kasi first ako. Praise God. Ayun po ba si Olive, nung ipinanganak na? No? Napakaiksi ng mga paa at yung braso niya, napakaiksi. Kaya yung aming pong biyanang na babae, alala. Tinawag niya ako, sabi niya, Bibot, halika. Alam mo ba yung anak mo yan? Pandak yan. Hallelujah. Pandak. Bakit na isa nyo? Tinawag mga braso niya, iksi. Yung paa, ang iksi. Sabi ko sa kanya na, don't worry. Kasi siya, bigay yan ng ating Panginoon. Bigay yan ni Lord. So,
Napansin ko po yung aming biyanan ng babae, umuwi siya araw-araw. Magkakaapo ako ng pandak. Sa madaling salita, lumipas yung mga araw, linggo, buwan, mga taon, lumaki si Olive. Ang tanong, nagiging pandak ba si Olive? Sa pagkakaalam ko, yung height ni Olive is 5'2", 5'1". Tama-tama lang po para sa isang babae. So, ibig sabihin, yung pag-alala ng aking biyanan ay hindi nangyayari. Amen? Praise God. Kadalasan yun po yung ating pong pag-iisip. Labis tayong nag-aalala sa mga bagay na hindi naman magaganap. Alam niyo ba yung pag-aalala? Ano po? Nagdudulot ito ng sakit. Katulad ng hika. Sino ba may hika sa inyo? High blood. Ano pa? No? Ano ba yung kinakabahan lagi? Nervous breakdown. Nervous. Kasi yan po ay sa labis natin pag-aalala. Inaalaala natin yung praise God. No? Alam niyo ba yung salitang pag-aalala? Kapag yun po palagi ang ating nasa sa isip, ito po yung nagbabago ng plano. Remember the all Israelite, no? Lahat ng mga Israelita, doon sa wilderness, praise God, no? Kinuha sila ng Panginoon through miracle. Tumawid sila sa dagat na manunghimala. Pagkatapos, ang usapan, within 40 days, imagine mga kapatid, praise God. Now, within 40 days, makakarating na sila sa promise land. 40 days mga kapatid. But alam niyo po ba, itong 40 days na ito, after na sila po'y tumawid sa Red Sea, o ilog na dagat na pula, paghakbang nila sa kabilang ilog, sa halip na magtiwala sila sa Diyos, ang naririnig ng Diyos sa kanila ay, more. Nagrereklamo. Imagine po natin, isipin na lang natin mga kapatid, God, ang Diyos ay nilikha niya ang mundo sa loob ng 6 na araw. Amen? After 6 days, 7 days, God is rest. Amen? Nagpahinga. Praise God. Yun po yung buhay ng mga Israelite. Sa loob ng 450 years, nagiging slave sila. Nagiging alipin sila doon sa Egypt. Pagkatapos, dumating na ang panahon na sila ay mag-rest na. Magpapahinga na sila sa kanilang buhay bilang isang alipin. Sa halip na sila ay magpuring sa ating Panginoon, ang narinig ng ating Panginoon is murmuring. Praise God. Containing our murmuring. Ano ba yung nilalaman ng ating mga worry? Unang-unang worry. Pag-aalala, ang kasunod yan ay, ano na? More. Kaya tuloy, naiba ang plano. Praise God.
Sa pamamagitan po ng ating mga pag-aalala. Ibig na 40 days, ano nangyari? Ilang taon? 40 years. Every day, worry. Murmur. Reklamo. Reklamo. Ang bawat isang araw na kanilang pagmumurmur o pag-aalala, ang kapalit ay isang taon. Kaya sa halip na 40 days lang ang kanilang lalakbayin, nagiging 40 years. Worry. High blood, rheuma, hika, sakit sa puso, sakit sa bato, sakit sa... Ang napakalungkot ngayon na umaatake sa sakit ng mga Kristyano, alam niyo ba kung ano? Hindi yung cancer. Hindi yan. Sakit sa bulsa. Meron tayo lahat yan. Amen. At dahil dyan sa sakit na yan, tayo ay nag-worry. Pina-illustration yung book. Ano ba mo sa Tagalog? M-O-N-T-S. Box. Sa Tagalog is monghe. Sino sa inyo nakakilala ng monghe? Kasi tayo lang makakatoliko eh. Monghe. Box sa English. Monghe. Sa panahon natin ngayon, natawag sa kanila ay mga madre or pare. Isang lalaki, gusto na talaga mag-monghe. Di siyempre, gagawin niya, maghanap siya ng seminaryo. Seminaryo, para ikaw ay magiging monghe. Ngayon, kung gusto mo maging pastor, maghanap ka ng church. Amen? Kasi wala naman church dun sa diskohan. Wala naman church dun sa praise God. No? So, gusto niyo talaga maging monghe. Kumatok siya sa 8. Good morning po. Gusto ko maging monghe. Sabi ng Mother Superiora, sigurado ba? Oo. Gusto ko magiging monghe. Sige, pasok ka rito. Pasok. Inasay sa kanyang kwarto, sabi sa kanya, ito kwarto mo. But, within 3 years, mayroon tayong mabigat na pamantayan o patakaran. Ano ito? Dapat, sa isang taon, isang bisis tayo magsalita. Sabi niya, at dali naman pala, mother eh. Kaya ko yan. Sa taon. Sabi ng Mother Superiora, sige, pasok ka na, tangkap ka na. Yung pinagawa nila. Araw-araw, kung ano yung pinapagawa sa kanila, gawa sila. Walis, lahat. Nung patapos na ng isang taon, nagkapunta siya ng ulo. Yung naisip niya, sabi niya, ano ba naman itong lugar na napuntaan ko? Ang tigas-tigas ng higaan. Pagkatapos niya siya tao, tinawag sila lahat. O ano yung inyong naramdaman? Yung iba naman kasama niya, okay lang. No problem. Don't worry. Siya, alam mo ba kung ano mo ba sa bibig niya unang-una? Mother, ang tigas ng ating higaan. Praise God. Nagreklamo ka agad. Pangalawang taon, labas na naman sila at nagsalita. Ano sabi mo? Sabi sa kanya, hindi masarap yung pagkain. Praise God. Sa loob ng 3 taon na kanyang pamamalagi, pangatlong taon na dapat sana, siya ay
papasok na. Alam niyo ako nangyari? Sabi niya, Mother, hindi ko kaya. Lalabas na ako sa seminaryo ito. Sabi ng Mother, sige. Dilingon niya yung Mother. Mother, hindi ba kayo nagulat? 3 years tayo nagsasama dito. Araw-araw tayo nakikita, wala nga ng salita. Tapos ngayon, magpapaalam ako sa inyo. Hindi kayo nagulat? Sabi ng Mother Superior, ba't ako magugulat? Simula pa lang ng taon, wala na akong narinig sa iyo kung hindi ang nagre-reklamo ka. Hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon na tayo ay nag-worry. Bakit tayo nag-worry? Because number 1 is our act. Ang dahilan nito, ang ating mga gawa without faith. Ang ating mga ginagawa ay walang pananampalataya. Verse 13. At kung gayon, binibigay siya ng Diyos ang damo sa parang, ay ngayon nabuhay, at sa kinabukasan ay ginagatong sa kalan. O kayong napakaliit ng pananampalataya. Our act without faith. Yun yung reason, yun yung dahilan kung bakit tayo ay palaging nag-worry. Hindi dapat tayo nag-worry. Ayan, verse 28. At bakit kayo mabalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa ni humahabi man. Praise God. We are living through Christian. Pag sinabi natin na mamumuhay tayo bilang totoong Kristiyano, dapat hindi mawawala ang pananampalataya. Amen. Mamuhay ka, kumilos ka, mag-action ka, magsalita ka, nakaakibat ang pananampalataya. Ikaw ay magiging successful. Ang buhay natin bilang Kristiyano ay magiging victorious. Magiging matagumpay. Praise God. Pansinin mo ang sarili mo. Ma-realize mo. Maunawaan mo. Mararamdaman mo. Praise God. Totoo ba itong sinasabi ng Diyos? Praise God. Kaya tayo nag-worry. Our act without faith. Pangalawa. Bakit tayo mag-worry? Why worry? Na alam naman natin ng ating Diyos, God is our God of provider. Amen? Siya nagpo-provide. Tingnan ninyo ang verse 26. Tingnan ninyo ang mga ibon. Ibon. Parang wala na yata akong nakitang ibon dito eh. Kasi yung ating mga mabundukan, pinalitan na ng mga bahay. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik
gumagapas. Hindi sila pumasok at gumagapas. Pero ano ang ginagawa ng Diyos? Ano ang ginagawa ng Panginoon sa verse 26? O mag-iimpok man ng mga kamalig, o mag-iimpok man sa mga kamalig, wala silang mga credit card, wala silang bank account, wala silang alkansya. Amen! Amen! Praise God! Pero ang sabi dito, dahil sa tayo na pananampalataya, pinapakain tayo ng ating Panginoon. Maraming mga Kristiyano sa panahon ngayon, talo-talo sila ng mga ibon. Amen? Hindi ka nag-aalala. Sabi ko po sa inyo mga kapatid, itigil nyo na yung pag-aalala nyo. Praise God. Wala mangyayari sa inyo. Kapag lagi tayo nag-aalala, may mga sintomas yan. Praise God. Kapag lagi ka nag-iisip, mawalan ka na ng kumain. Amen? Kahit gano'ng masarap ng kinakain mo, kahit gano'ng masarap yung iahain sa iyo sa pagkainan, hindi mo malalasahan. Kasi nauuna ang pag-aalala. At kapag hindi ka kumakain, ano mangyari? Magkakaroon ka ng ulcer. Yung sakit, sabi nila, ng mga mahirap. Amen? Kapag nag-ulcer ka na, di siyempre magugulong ng bituka mo. Susunod yan, masinpeter ka na. Huwag na. Praise God. Yun po yung mga bunga ng ating mga pag-aalala. Praise God. Kaya nga inaalis ng Panginoon ang ating pag-iisip doon sa mga worries na yan. Kasi kapag tayo nag-worry, hindi natin makita o hindi natin maranasan o hindi natin maramdaman ang pamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Kung ano mayroon, salamat. Amen? Praise God. Kung anong inahain, salamat. Huwag tayo maghanap. Hihilig kasi natin kumain natin ng masarap eh. Kaya yan. Maliban na sa masarap na ulam, mabangong kanin, may paghumagas pa. Kaya tuloy, ano nangyari? Diabetes. Dahil sa naman diabetes, labo ka na. Hindi na makakita. Buti na lang kami ni Brother Bert sa ni Brother Joseph, na-opera na kami ng patarata. Wala ba kami napansin? Dati ako, hirap na hirap dito magbasa eh. Pero ngayon, sa biyaya ng Diyos, nakapagbasa na ako ng walang salamin. Dati ganun lang layo ang quote ng aking buka. Hindi ko kayo kilala. Kaya sabi ng mga tao dyan, si pastor ko kayo tumanda sa kanaging iskabero. Hindi niya kami kilala eh. Ano ako na? Pero ngayon, nakita ko na ang kagandahan. Amen. Bakit? Dahil pari-pariho tayo mga anak ng Diyos. Don't worry. Sabi mo sa katabi mo, don't worry. Hindi tayo na-worry. Praise God. Pagising pa lang sa umaga, yan na. Praise God. Kinakargahan na natin yung ating utak ng pag-alala. Mag-alala ka ng pag-alala. Praise God. Kapag nag-alala ka, bababa ang iyong prestisya sa katawan. Mawala ka na ng gana sa lahat. Praise God. Sabi ko po sa inyo,
mawala na lang tayong gana sa pagkain. Huwag lang mawala ang iyong gana sa pagbabasa at pag-meditate ng salita ng Panginoon. Mawala ka lang ng gana sa Mr. Hongkong naman. Huwag hindi mangyari yan. Kasi dapat habang tayo tumatanda, lalo nagiging matikit yung ating relasyon sa ating mga husband and wife. Amen? Kung pala tumanda, saka ayun higaan. Praise God. Kaya ako pa naman, pag baliktad ko ngayon sa mayakap, pag wala akong mayakap, tatawa ako. Pero iba, nandun pa sa baba, nandun ng TV. Kung bakit hindi ka nagpaalam? Hindi ako makatulog eh. Praise God. Imagine mo, pag hindi ka makatulog sa labis na pag-alala, ano mangyari sa'yo? Anong sakit? Magkakaroon ka ng insomnia. Praise God. Ang gamot sa insomnia ngayon, mayroon na. Ano yung gamot? Coffee. Coffee. Pag hindi kayo makatulog, magkape kayo. Lagyan nyo ng gatas. Yes, kaya. Ang gatas kung palakas, ang kape, para hindi makatulog. Kaya ang mangyayari sa'yo, malakas ka na hindi makatulog. Praise God. Don't worry. Pangalawa, sabi niya, huwag ka naman galala kasi ang ating Diyos ay God is our provider. Amen? Praise God. Yung mga ibon. Hallelujah. Praise God. Ang nagamit namin ito illustration. Halimbawa, yung Korean ministry, diba? Yung kanilang trabaho, pakainin yung mga bata. Yung mga bata ito nagkakaroon sila ng masamang karanasan. Galing sila sa Second World War, ikalawang gera. Doon yung mga bata, walang damit, nakahandusay na lang sa kalsada, gutom, walang mainom. Matapos yung Second World War, ginawa po ng mga Korean church na ito, inipon nila yung lahat ng mga bata na nakaranas ng gutom. Ginawa nila pinakain, binihisan, binigyan ng shelter. Lahat ng pangangailangan ng mga bata ito ay sinuportahan nila para lang maalis ang trauma ng mga bata nito na nagmumula sa Second World War. Praise God. Lumipas ang mga araw, linggo, hanggang sa dumating ang buwan, ganun pa rin. Walang magbabago. Praise God. Kapatid, mga kaibigan, maghanap tayo ng solusyon. Amen? Hanap tayo ng solusyon. Kristiyano tayo eh. Amen? Yung mga walang solusyon, yung mga hindi Kristyan yan. Pero tayo mga Kristiyano, meron tayong solusyon lagi. Praise God. Within 1 month, 2 months, 3 months na kanilang sinusubukan ng mga bata, mayroon pa rin silang attitude na hindi maiwasan dahil sa trauma. Pagdating ng hating gabi, sabay-sabay silang gumigising at sabay-sabay na umiyak. Imagine po ninyo kung 500 mga bata yan, sabay-sabay gumising at sabay-sabay umiyak. Ang ingay ng shelter nila. Praise God. Isang Pilipino. I'm proud to be a Filipino. Dapat proud tayo. No? Ang Pilipino kasi magaling maghanap ng paraan. Praise God din Diyos. Bira lang ng bira. Sige lang ng sige. Praise God. Paraan. No? Na nanggaling sa wisdom, no, na ibinibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak. Hallelujah! Huwag tayong pera ng pera. Isip ng mabuting paraan. Isa
Bago matulog yung mga bata, meron siya isang malaking putok. Tinapay na ganyan. Ginawa niya, ipinamahagi niya sa bata. Sa mga bata, ang tinapay bago sila matulog. Amen? Praise God. Ganyan paraan, nag-isip ang mga bata. Habang sila natutulog, yakap-yakap nila yung malaking tinapay. At ang isip ng mga batang ito, bukas ng umaga, sila ay masaya at buhay pa rin. Bakit? May yakap-yakap sila na malaking tinapay. Amen? Mula noon, wala nang gising, wala nang iyak. Dahil lamang sa tinapay. Praise God. Alam niyo po mga kapatid, kapag tayo hindi nag-alala at magkaroon tayo ng pananampalataya, para tayong mga batang ito, gising tayo sa umaga, may hawak tayo tinapay. Amen? Praise God. Pangatlo, Pangulo. Sapagkat, 32, sapagkat ang hinahanap ng mga hintil, ang lahat ng mga bagay na ito, ay batid ng iyong amang na sa langit, na kailangan ninyo. Maging ang mga hintil, you know, the salitang hintil, Gentile, hintil, sila yung mga tao walang Diyos. Sila yung mga tao walang pananampalataya. Sila yung mga tao walang belief, walang faith. Mga hintil. Nabubuhay lamang sila para ngayon. Wala silang pakialam bukas. Basta, kumakain sila ngayon, okay na yan. Bahala na. Bukas. Praise God. Kaya dapat po matuto tayo na mag-impok. Kapag tayo mag-impok, huwag tayo mag-impok ng mga alalahanin. Praise God. Imagine mo, sabi ng mga matatanda, kapag may sinusok ka, meron kang uhugutin. Ito mo yung sinusok ko. Pag-aalala, ano yung umuwi ka ng sakit. Mag-aali ka ng sakit. Mag-aali ka ng kawalan. Praise God. Huwag ninyo gayahin ng mga ito. Because we're living in a good Christian. In a good Christian. Susugan mo na ito. Aralin mo, isagawa mo kung paano mamuhay bilang isang mabuting Kristiyano. Praise God. Ito yung panghuli. Ngunit, verse 33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Praise God. Hindi ba sapat? Kulang? Hindi nakarating? Hindi nakaabot? Tatagtagan niya ng Panginoon. Kasi sabi niya sa verse 23, pagsikapan muna ninyo na hanapin ang mga bagay na ito at idaragdag sa inyo ng Panginoon ang lahat ng inyong pangangailangan. 34, kaya huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili. Kaya mo yung bukas. Ang mahalaga,
nasa puso natin, si Jesus. Ang mahalaga, mayroon tayong ganap at tunay na relasyon sa ating Panginoon. Ang mahalaga, kilala natin si Jesus bilang ating Panginoon, sariling tagapagligtas at mananakop ng ating buhay. Isa yan sa mabuting paraan para ang ating paglilingkod, para ang ating sarili, ang ating buhay at ang ating mga pamilya ay simula ang pagpapalain ng ating Panginoon. Praise God. Kaya po yung mga nanay dyan, mga tatay dyan, nanonood dyan, sa Sunday po, please lang, kilahin. Akayin ninyo ang inyong mga anak. Praise God. I-share ninyo ang gospel. Ibahagi ninyo ang Word of God. Ito ang paraan para ang ating buhay, ang ating pamilya, mga anak at trabaho ay i-bless ng ating Panginoon. Praise God. Seekers. Seekers. Ako mayroon ko balik. Pag-isip ko sa umaga, tatayo ako. Mag-worship ako ng 15 minutes. Prayer, 30 minutes. May 45 minutes na. Bababa ako, inom ng mainit na tubig. Pagkatapos ng mainit na tubig, pupunta ako sa Bikira ni Sir Amy. Bibili ako pandesal. Doon sa prayer ko, Lord, paunahan mo ako. Lord, itulong mo sa akin. Praise God. Kung ano ang nararapat kong gawin, mga gawain na hindi sa galang akin lang, kung hindi sa pangunguna at mga gawa na nanggagaling sa inyong kalooban. Praise God. Alam niyo po ba ito? Wala na bubong yan. Hanggang dun yun. Praise God. Meron tayong 47,000. Ngayon, ang nagasto dyan ay 53 na. Hallelujah. Kaya kami nilang dalawang isa magkatrabaho dyan. Praise God. Kaya po, mga kapatid, kung meron tayong kaya, kung meron tayong kaya, huwag tayong pabili. Huwag tayong mag-alilangan. Ito, kapiturahan natin yan. Yan. Yung mga butas, yan. Papalitan natin lahat yan. Malamang, after 2 weeks, maganda na ito. Praise God. Ang tanong, may pera ba tayo? Hala. Anong meron tayo? Anong meron tayo? Pananampalataya. Amen? Amen! Hallelujah! Sabi ng Biblia, kung meron kang pananampalataya na kasing liit ng butol ng mustasa, pwede mo utusan yung talban. Yung bundok na yung talban. Amen? Palipatin dito sa nabutas. Amen? Pero bakit kalaway niyo? Diba? Praise God. Walang imposible sa Diyos. Hanapin natin siya. Unahin natin siya. At ang lahat ng kailangan natin ay idaragdag sa atin. Speaking of dagdagan, ibig sabihin yan, mayroon ka na. Amen? Nalala ko yung babaeng Canaanea. Canaanite women. Nabasa niyo ba yan? Nung Canaanite women, meron siyang anak na mayroong lepros or tawag nung inaatake. Nahuhulong bigla. Bumubula. Ano tawag doon? Epilepsy. Nakapakilig siya patungkol kay Jesus. Ginawa niya, hila-hila yung anak niya na may epilepsy. Pumunta sa Panginoon. Hindi siya makalapit na sa
because of love. Dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang anak. Patay malis siya sa lumapit sa Panginoon. Sinabi niya ang kanyang pangangailangan. Alam mo ba ninyo kapag tayo nag-request sa Panginoon, hindi niya tayo tatanggihan. Ang anak ko ikaw ay Pilipsi. Ito yung araw-araw na ginagawa sa kanya ng demonyo. Sagot sa kanya ng Panginoon, hindi ako inutusan para ipakain yung pagkain ng anak sa mga tuta. Nagawa mo din ito? Inutusan ako para lamang sa mga anak ni Israel. Opo, Panginoon, sagot ng kananayunan. Kahit yung mga tuta man, nalilimot, kumakain ng mga nalalaglag na pagkain mula sa hapag ng anak. Praise God. Sa halip na tanggihan siya ng Panginoon, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Napakalaki ng iyong pananampalataya. Praise God. Mula noon, ang kanyang anak gumaling. Panginoon, mayroon ako niyan, pero kulang. Kaya dagdagan nyo. Amen? Kuminsan tayo kapag salita, wala, talagang wala. Mayroon. Alam mo kung kulang. Humingi ka ng dagdag. Sino ang dapat magdagdag niya? Ang ating Panginoon. Unahin mo siya. Unahin mo. Praise God. Yung mga lakad natin ngayon, ipagliban nyo. Pagdating ng linggo ng umaga, liban lahat. Yung may mga trabaho, stop mo na. Praise God. Yung may mga negosyo, sirado mo na. Amen? Yung may mga importanteng lakad, tama muna. Punta tayo sa simbahan. Dahil sa simbahan, makarinig tayo ang aral at katuruan kung paano tumatag at tumibay ang ating pananampalataya. 6:36 Seeking us. Unahin natin ang kaharian ng Diyos. At ang ating pangangailangan, daragdagan hanggang sa umapaw-apaw ng kagalakan pagpapala ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Tingnan mo yun sa kanan mo. Tingnan mo yun sa kanan. Sabi mo sa kanya, don't worry. Yung iba, nahila pa yata. Sa kaliwa, huwag ka mag-alala. Praise God. Napakabuti po na makapangyarihan ang aral at puro ng ating Panginoon. Huwag tayong mag-alala. Sabi ng Panginoon, siya ang Diyos na hindi nagbabago. Noon, ngayon, at bukas. Yun ang Diyos na sinasabi at ipinakilala ko sa inyo. Makapangyarihan, buhay at totoong Diyos na handang sumaklulo, magpala at magbigay ng kalakasan sa buhay ng bawat isa sa atin. Praise God. Ano ba tayo manalangin? Hallelujah. Praise God. Diyos lamang ang ating pag-asa. Sa mundong ito, lalo pa sa panahon natin ngayon, parang wala na tayong makitang mabuti, yung ating mga leader, yung ating mga kaibigan, no? Praise God. Pero ang Biblia ay may pangako. Si Jesus ang ating pag-asa. Kahit kailan hindi ka kukulangin ng Panginoon.
Tingnan niyo yung sabi niya yung mga liryo sa pala. Yung mga bulaklak. Nakita niyo sa diwa, bukas ng umaga, nahulog na sa lupa. Ang ganda nila. Ginamit ng Panginoon na halimbawa si Solomon. Si Solomon, napakayaman. Pero hindi siya nakasuot ng kasing ganda ng mga bulaklak na ito. Pinapakita rito ng karangyaan ay lilipas. But ang ating relasyon sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Panginoon, siya po yung maghahatid sa atin patungo po sa buhay ng God. Praise God. Awitin natin yung ikaw na ang pag-asa ko habang tayo na sa diwa ng panalangin. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Ikaw lamang pag-asa ko, paging ikaw ang buhay ko. Panginoon. Praise God. Hallelujah. May mga siniranin, may mga alalahanin. Kalimutan mo. Kalimutan mo. Harapin mo ang katotohanan na mayroong Diyos na nais kang tulungan sa panahon ng iyong pangangailangan. Praise God. Binitid namin ang mensahe sa umagang ito at ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga pangangailangan. Praise God. Praise God. Habang tayo sa diwa ng panalangin. Namnamin natin ang mensahe ng outfit ko. Ilagay natin, ibigay mo sa paanan ng Panginoon ang lahat ng mga worry na karga-karga mo ngayon. Sabi ng 11:28 ng Mateo, come to me, all you labor heavy, and I will give you rest. Nais ng Panginoon ito. Hallelujah. Praise God.
Isa lang ang ating dapat lapitan. Sa Diyos. Sa Diyos. Ilapit mo ang buhay mo sa Panginoon. Kung noon, wala kang magawa, sa pagkakataon ito, mayroong Jesus, mayroong Panginoon, na handa kang tulungan, yakapin, ipadama sa iyo ang kanyang tunay na pagmamahal. Oh, Lord to God in the highest. Lord to Jesus in the highest. Panginoon, batid mo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon, sa mga kapatid kong ito. Lord, tumulong po kami, Panginoon, na mayroon pong pagpakumbaba ang aming mga puso. Kailangan namin, Panginoon, ng iyong gabay. Kailangan namin ng iyong patnubay at pangunguna, Panginoon. Ilayin niyo po, Diyos, ang aming pansin sa mga bagay sa mundo nito. Turuan niyo kami, Panginoon, na buong tiwala ay bigay namin sa inyo ang aming buhay. Lord, hindi pa po huli ang lahat. Tumutulong kami, Panginoon, sa iyong harapan. Mayroong pagnanais. Pagnanais, Panginoon, na kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Mas dali niyo, Panginoon, sa oras na ito, ang mga kananayan, mga katatayan, Panginoon, mga kabataang babaeng lalaki, O Diyos, narito sila, Panginoon, narito kami, O Diyos, handa po kami magpagamit ng aming mga sarili at buhay para sa inyo. Palaman mo sa aming Panginoon at ibigay mo sa aming Panginoon ang pag-aasa ito at ang pag-aasa nito, Panginoon, na isang magbigay sa amin ng lakas at kapangyarihan para humakbang, Panginoon, na mayroong pananampalataya. Praise God. Salamat po, Panginoon. Aming mga siniranin, alam mo, Panginoon, dinudulog namin, Panginoon, sa inyo. Dinudulog po sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Ang bawat pamilya, bawat tahanan, pagpalain po ninyo, Panginoon. Manguna ka sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na hanapin ang iyong kabanatan, ang iyong katuwiran at ang iyong kalooban. Dahil ito ang pangako mo, Panginoon, sa chapter 6, verse 33, Panginoon Mateo, na kapag inuna ka namin, Panginoon, dadagdag mo sa amin, ibigay mo sa amin, Panginoon, iabot mo, Panginoon, sa amin ang kasagutan sa lahat ng aming mga katanungan. Palain po ninyo, Panginoon, ang bawat tahanan, bawat ina. Lord, itinataas ko po sila sa inyo. Yung may mga pangailangan pinansyal, Panginoon, Lord, pagpalain ninyo sila. Ang may mga pangailangan, Panginoon, sa kanilang mga anak, Lord, provide po ninyo, Panginoon, ang pangailangan nila. Salamat po, Panginoon, dahil sa oras na ito, mayroon kaming kalayaan, mayroon kaming kapanatagan, Panginoon, na banggitin na sabihin sa inyo ang aming mga pangangailangan. Salamat po sa mga salita ninyo na nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng tamang direksyon sa aming buhay. Lord, akakbahan namin ito sa loob ng linggo ito. Ang Espiritu, Panginoon, ng pag-uuri sa amin, alisin po ninyo, Diyos, at palitan po ninyo ito ng pananampalataya. Wala mo, Panginoon. Kilala mo kami. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa provision mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Purihin ka sa
kailangan mo sila, Panginoon, sa iyong buhay. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos, yung mga sakit, ubo, sipon, nervyos, asma, mga sakit na nagdudulot galing sa kasalanan. Ito po, Panginoon, ay binayaran ninyo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi mo po sa 1 Peter chapter 2, verse 24, Panginoon, by your stripe, ang iyong mga sugat na tinanggap doon sa krus ng Kalbaryo ay siyang nagpapagaling ng lahat ng aming sakit at karamdaman. Hindi ito pa yung sakit sa pinansyal, sakit sa aming isipan. Lord, right now, we are freedom, Panginoon. Binigyan mo ng kalayaan ng Diyos. Lord, ang aming gagawin ay magpasalamat. Magpuri. Dakilahin ka namin sa aming buhay. Kilalanin ka namin bilang aming Diyos. Panginoon na nakapagligtas ng aming buhay. Salamat po, Ama, sa kasagutan, sa provision mo sa aming mga kahilingan. Lahat ng pamilya, lahat ng mga ina, lahat ng mga tatay, mga kabataan sa umagang ito, tanggapin ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Right now, in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Total strength. More power. By the blood of Jesus. Salamat po, Panginoon. Silanganan Community Christian Church, Panginoon. I-bless po ninyo. Pagpalain ninyo, Panginoon. Patuloy ang inyong pangunguna at pangungusap, Panginoon, sa bawat elders, sa bawat leaders, Panginoon, sa bawat members, Panginoon, na dinako mo po sa karna ito. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Taglay namin ngayon. Hawak namin sa umagang ito ang tagumpay. Hawak namin sa umagang ito ang pagpapala. Dahil ikaw ang Diyos na nagtagumpay na sa buhay ng iyong mga anak. Dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng pagpapala, either physical, material, emotional, at spiritual. We receive right now sa umagang ito. Purihin